Magandang araw sa inyo mga ka-TH. Andito na naman tayo nagbibigay ng isang illustration base sa actual site na na-decode ng ating ka-TH na si Chris Sniper sa Mindanao. Sa vlog niya, ito ay may title na Baluno Treasure. Pero dito naman sa illustration ko, ito ay aking pinamagatang Stone Map Pointing Tunnel and Longitudinal Hole. Okay, mga ka-TH. So sa area na ito mga ka-TH, ang daming bato mga ka-TH, no? Kung mapapansin nyo. Itong sinasabi kong stone map mga ka-TH, stone map, malaking bato, tapos maraming marka yan mga ka-TH, marami pa yung mga maliliit na mga butas-butas dyan mga ka-TH. Pero meron siyang legitimate marker mga ka-TH. Ito mga ka-TH, kung makikita nyo ito yung sign na nasa tapikod, yung pointing tunnel, yung nakaganito parang ganun mga ka-TH ba, daliri na nakaganon, nakaturo. Ito yun mga ka-TH. Ang ibig sabihin nito mga ka-TH, kung makakita kayo ng ganito, ang ibig sabihin yan is pointing tunnel marker. Okay? Tapos meron pa siyang dalawang paa mga ka-TH at saka may isang perfect hole. Okay? Ang pagbasa nito mga ka-TH is, ang paa is foot marker, travel to treasure. Ito yung parang simbolo ng treasure. Pero nasaan ang treasure? Ang treasure is nasa tunnel. TH, no? Ito, travel ka pa papuntang tunnel. Ngayon, sa site na to, may nakita sila dito, no? Kinumpas to mga ka-TH kung talagang legitimate marker to. Ang alignment nito mga ka-TH is ito. Ang direction nitong pointing tunnel marker is due east. So, papunta siyang east. So, kung titingnan mo sa east, nakita nila dito, may malaking bato, mga ka-TH, tapos merong nakaharang dyan ng bato. Pero ito, mga ka-TH, butas. Kumbaga, ito yung tunnel opening, mga ka-TH, no? So, hindi ba nila pinasok itong mga ka-TH kasi hindi makapasok ang tao. Maliit lang yung butas, mga ka-TH, pero butas talaga siya. Tunnel opening siya, mga ka-TH. Medyo naka-hidden lang siya. Maliit lang na butas ang pinapakita. Pero ito talaga ang portal o entrance ng tunnel. So, hindi nila pinasok yan. Ngayon mga ka-TH, dito tayo sa kabilang bato na katabi nitong stone map na to. Ito rin mga ka-TH, stone map din mga ka-TH, no? Ito naman yung sinasabi nating longitudinal hole. Diba sa previous natin na mga pinag-aralan mga ka-TH, ang longitudinal hole is direction or pointing to treasure or treasure alignment. Kumbaga, ito mga ka-TH, kinumpas din ito mga ka-TH, no? Ginamitan rin niya ng kumpas mga ka-TH. Ngayon, kinumpas yan mga ka-TH, ang alignment niyan is due north o north-south alignment. Pero ang pointed niya mga ka-TH, ang pointed niya is due north, papuntang north. So, ito namang pangalawa dito is meron siyang perfect hole. So, nagsisignify din yan as target mga ka-TH. Sa unahan naman yung mga ka-TH is foot marker. Ang ibig sabihin foot marker mga ka-TH is travel. So, kumbaga, maghanap ka doon sa harapan kung ano pa yung mga kasunod na mga coordinate markers mga ka-TH. So, dito mga ka-TH, nilakad yan dito. Meron ditong dalawang bato na magkadikit pero may perfect hole din dito sa gilid. So, ginawa siyang passageway going to target. So, naka-align din yan mga ka-TH. Kinumpas yan. North-south alignment din ito mga ka-TH. So, ito isa yung legitimate marker. So, continue ka dito. Continue dito. Pagdating dito mga ka-TH, maghanap ka ng mga counter signs na pasok sa tinatawag natin na 83 grams mga ka-TH. So ngayon dito pwesto siya dito si ka-TH Chris Sniper, north-south alignment, no? North-south alignment kasi ito yung pinagbasihan natin yung longitudinal hole na ang direction niya is north-south alignment. So ito nandito ka, kumpas, pagdating dito kukumpas ka, dapat tatargetin mo to north-south alignment.
Tapos maghahanap ka ng, kumbaga, pag tumayo ka dito, example tumayo ka dito, wala kang masyadong makitang countersign dito na nakatapat sa 83 grams. Okay, ang 83 grams mga ka-TH, no, i-review natin. 83 grams mga ka-TH is ito. Diba mga ka-TH? Northeast 45 degrees, east 90 degrees, southeast 135 degrees, south 180 degrees, southwest 225 degrees, west 270 degrees, northwest 315 degrees, and north is 0 or 360 degrees. Yan yung 83 grams. Dapat yung mga significant markers mga ka-TH is nag-a-align sa 83 grams. Okay? So, nandito na tayo mga ka-TH, no? So, pagdating mo dito, example, dito ka nakatayo. Wala kang coordinate marker na nagsisignify pumasok sa 83 grams. Atras ka dito. Pagdating dito, sa tingin mo, wala pa rin. Hindi nag-align. Kumbaga dito, hindi siya nag-align doon sa 135. Ganun. So, atras ka pa dito. Nung makapwesto na siya dito, kumbaga mga dito mga ka-TH, dito ng sentro niya. Okay? Kumpas siya. Kukumpas siya. Papuntang east, may nahanap siyang slash or wood marker. East side. Okay? East side. So ngayon, i-confirm. Kung meron bang, kung ang wood element is nasa east side ba? Tumugma mga ka-TH. East side, wood element. Okay, wood elements, east side. So, meron na tayong isang legitimate marker sa east side. Kumpas naman dito sa west side, meron siyang perfect hole. Kumbaga, meron din siyang coordinate marker na perfect hole. Okay? So, nagka-align siya mga ka-TH. So, kumbaga, pwede na tong pwesto na to. Maghanap ka pa ng ibang coordinate marker na pasok sa 83 grams. Ito mga ka-TH, meron ding slash dito mga ka-TH. Kumbaga sa baga wood element din siya. So, ikukumpas yan. Ngayon, nung kinumpas yan mga ka-TH, lumalabas na 135 degrees or southeast wood element. Ngayon, titingnan natin naman sa 83 grams. Kung meron bang wood element sa 135 degrees. Ito mga ka-TH, 83 grams. Southeast, 135 degrees wood element. So, tumugma siya mga ka-TH, no? East is wood element. Southeast, 135 degrees is wood element also mga ka-TH. So, pasok. Dalawang wood element. Ginawang legitimate marker. East side at saka southeast. 90 degrees at saka 135 degrees for wood element. So, pasok sa 83 grams mga ka-TH. So, meron pa siyang coordinate markers dito na east-west alignment. Tapos dito, southeast alignment na parehas na wood element na tumugma sa 83 grams. Dito naman sa 2 to 5 degrees, meron din siyang legitimate marker na hole. Okay mga ka-TH. Pero dito may altar mga ka-TH. Altar. Pero hindi naman siya pasok sa 83 grams. Pero okay siya. Legitimate marker din mga ka-TH. Saan yan nagagamit mga ka-TH? Isa rin sa tandaan yung mga ka-TH, yung mga distances ng mga legitimate marker going to dig site. Kumbaga ito, sinukat to 6 feet. Okay? Ito naman, sinukat to 9 feet. Ito naman, sinukat 15 feet. At saka 15 feet. So, kung mapapansin nyo mga ka-TH, mula sa mga marker, legitimate marker, papuntang center ng dig site is, pumapasok siya ng 3 feet, 6 feet, 9 feet, 12 feet, 15 feet, ganun mga ka-TH. So, every 3 feet mga ka-TH, no? Isa rin yan sa mga palatandaan kung tama yung nakita mong legitimate marker papunta sa dig site. Ito mga ka-TH, positive to. Ginamitan ng Japanese 1 to, positive tong area na to. Okay mga ka-TH. So, pagkatapos ng decoding mga ka-TH, kung meron kang detector, pwede mong gamitan para pang double checking mga ka-TH. Pero ang unang-unang gawin mga ka-TH is decoding. So, once na pinpoint na to is ready for test dig na to, maghukay up to 5 feet mga ka-TH. Sigurado yan, may makita kang marker o hidden trail marker sa ilalim. So, ibig sabihin positive yung na pinpoint mo na area mga ka-TH. Ituloy mo lang yung paghukay. So, yun lang mga ka-TH, no?
Maraming salamat sa inyong panonood at sana mag-subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat.